Ayan, maligayang araw sa lahat. Magandang umaga po. And muli, samahan nyo kami na magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. And before we start, alam ko ang lahat ihanda na magpuri sa ating Lord. Hayaan po ninyo, nabasahin ko. Sabi sa 2 Corinthians chapter 4, verses 8 and 9. We are hard-pressed on every side, but not crushed. Perplexed, but not in despair. Persecuted, but not abandoned. Struck down, but not destroyed. Hallelujah! Talagang napakabuti ng ating Lord. Kaliwa kanan man ang challenges na pinagdaraanan natin ngayon. Still, ang ating Panginoon nandyan at hindi niya tayo pinababayaan. Hallelujah! Kaya ngayong oras na ito, samahan niyo kami at bigyan natin ng sapat-tapat na papuri para sa ating Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Yes, Lord, we worship you! Trading my sorrows, and I'm trading my shame, and I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, and I'm laying them down for the joy of the Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. I'm trading my sorrows. Yes, Lord. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. And I'm trading my sickness, and I'm trading my pain, and I'm laying them down for the joy of the Lord. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Say yes, Lord. Say yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I am pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I am blessed beyond a curse, for His promise will endure, for His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, the joy comes with the morning. Hallelujah! And I'm trading my sorrows, and I'm trading my shame, and I'm laying them down for the joy of the Lord. Come on! And I'm trading my sickness, and I'm trading my pain, and I'm laying them down for the joy of the Lord. Trading my sorrow, and I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, and I'm laying them down for the joy of the Lord. Yeah, yeah, yeah. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. Once again, we're trading our sorrows, and I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying it down for the joy of the Lord. Come on, lay it down, lay it down. And I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. Sing, 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 yeah. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Whoa. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
Yes, Lord. Tagapin mo lahat ng papuri namin ito sa iyo lamang. Hallelujah! Amen. Worship you. Amen. Amen. Hallelujah. All praises para sa iyo lamang, Panginoon. Jesus. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes, Jesus. Kagalakang mula sa'yo'y kalakasan ko. Nais ko'y manahan sa presensya mo. Buong puso at buong lakas, isip at kaluluwa, Panginoon, minamahal kita. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay hihimlay. Tamis ng iyong pag-ibig, nadarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailan may di ko pagpapalit. Hallelujah. Kagalakang mula sa'yo'y kalakasan ko. Nais ko'y manahan sa presensya mo. Buong puso at buong malakas, isip at kaluluwa, Panginoon, minamahal kita. Ikaw ang aking buhay at pag-asang sa bisig mo, Panginoon, ako ay hihimlay. Tamis ng iyong pag-ibig, nadarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ko'y pagpapalit. Ikaw ang aking buhay, ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay hihimlay. Tamis ng iyong pag-ibig, nadarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailan may di ko'y pagpapalit. Oh, itina't ikaw ang aking buhay, aking buhay.
Yes, Lord. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay himlay. Tamis ng iyong pag-ibig, nadarama ay langit. Hallelujah. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ko ipagpapalit. Ikaw ang aking buhay. Come on, church. Oh, at pag-asang tunay. Awitan mo siya, kapatid. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay hihimlay. Tamis ng iyong pag-ibig. Come on. Nadarama ay langit. Hallelujah. Sa piling mo, Panginoon, kailanman ko'y pagpapalit. Hallelujah! Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Hallelujah! Sa bisig mo, Panginoon, ako ay hihimlay. Yes, Lord. Tamis ng iyong pag-ibig, nadarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ko ipagpapalit. Hallelujah! Ikaw ang aming buhay, Panginoon. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Yes, Lord. Ikaw lamang at wala nang iba. Ako ay hihimlay. Tamis, tamis, tamis ng iyong pag-ibig, nadarama ay langit. Yes, Lord. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ko'y pagpapalit. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay hihimlay. Tamis ng iyong pag-ibig, nadarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ko pagpapalit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ko ipagpapalit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ko ipagpapalit.
Yes, Lord. Pusong dalisay ang aking nais, nalikain, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikain, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay, Lord, ang aking nais. Hallelujah. Nalikain, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikain, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Minsan pawitin natin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Ang minsan pa, isang pusong tapat na sa'yo'y, hallelujah, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Man, awitan mo siya, kapatid. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat, hallelujah, come on, sa'yo'y nagmamahal. With a heartful voice we sing to you, O Lord. Walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri
Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parang alam. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Come on, for the last time. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parang alad. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Good morning. Magandang umaga po mga kapatid. Patuloy nating palakpakan ng Panginoon. Salamat sa ating napakagandang worship ngayong umaga. Bagaman alam nyo ho, ang problema ay laging naririyan. Ang Lord ay naririyan din para magbigay ng solusyon sa mga problema. Purihin po ang Panginoon para po dito sa ating mga kapatid na nasa sa loob ng church. Tayo po ay magngitian kahit nakamask. At good morning para sa inyo po mga kapatid na naririyan sa screen. Ay pwede pong tayo po'y maupo na. Shall we take our seats mga kapatid? At hihiligin ko po ang atin pong technical na lagyan ng Twitter, ang aking microphone. Hallelujah. Yan, Twitter. Hallelujah. Makikita po ninyo, yun, praise God, okay na. Makikita po ninyo sa atin pong screen, ang John, Luke chapter 5, verses 1 to 11. Magandang umaga po. Para sa inyo po na may mga Bible na hawak, pwede po kayo magbukas. Ihanda po ninyo at tayo po sabay-sabay na mag-aral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Ngayon po ay September 27 at ilang araw na lamang ay October na. Malapit na ho ang Pasko. At ang Pasko ay talaga inaabangan ng lahat. Alam niyo po, dito sa Batangas City, kami po ay merong balita na hindi maganda. Kagabi ay nagkaroon ng sunog, malaking sunog dito po sa JG Summit, dito sa Simlong. Pero it was already fire out. Declared fire out na po, mga parang midnight yata nung matapos. Salamat sa Diyos. Di ko alam kung ano po talagang details, pero ang aksidente ho ay nangyayari every now and then. Sa ating pong mga buhay ay may mga problema tulad po ng sinabi natin, pero tayo po ay kinakailangang magpatuloy sa kabila ng mga hamon natin sa buhay. At bago po tayo magpatuloy ay siyempre atin pong patuloy na pasalamatan. Without this team, without this volunteers na atin pong mga kapatid, ay hindi po magkakaroon kaganapan ng ating live stream at ang atin pong church live worship. Tayo po ngayon ay naka-hybrid. Hybrid po ang atin pong
ang atin pong online. Bakit po? Kasi naka-online tayo, tapos meron ding live dito po sa loob ng church, bagaman tayo ilan lamang. Salamat sa Diyos, palakpakan natin ang Panginoon sa buhay po ng ating worship team, sa pangunguna ni Kuya Clarence, ang ating pong worship pastor, si Jim Bryan, ang ating worship leader, at si Kuya Claude, ang ating pong drummer, at ganoon din siya ang ating multimedia head, si Tyrone, ang ating bassist, si Rhea Jane, ang ating keyboardist, si Rhea Lynn, ang ating pong backup, at minsan ay worship leader din natin, at si Regina, ang Pahilagot Sisters, ay naririto. Ganon din po ay sino pa ang hindi ko nasabi, yung pong ating mga ground staff, si Bane na nasa technical, maging si Giancarlo na nasa sa video cam, at sino pa ho, si Tonet. Si Tonet ay napaka-busy nito, bagaman siya ngayon ay parang at large. Ano? Ayun, so medyo ang pakiramdam po natin ay hindi masyadong nagiging maganda. Pero, pinagagaling tayo ng Panginoon. Amen. Amen. Salamat po. Minsan pa po, palakpakan po natin ang atin pong worship team. Ang ating multimedia. Ang lahat po. Kung wala po akong kasamang katulong na mga kapatiran dito, napakahirap po. Hindi po natin may enjoy ang atin pong live stream. And for all you know, matagal pong panahon na binabattle natin ito pong mga glitches, ito pong problema. Para bagang ayos na, ay bigla na lamang nagkakaroon na naman ng problema. Lagi ho, nobody can perfect ang ganito pong sitwasyon natin. Ang mga television company ay napakaganda po ng kailang live streaming o ng kailang pagpapalabas. Ay bakit naman? Kasi naman ho ay napaka-high-end ng lahat ng kanilang mga gamit. Ginagasusan nila talaga. Ang atin pong gamit ay talagang blessing ng Panginoon by the grace of God. Kaya hindi man ganun kagaganda, pero sa ngayon ay ito po ang kaloob ng Panginoon sa atin. So we need to maximize and we need to use it for the glory of God. Alam niyo ho mga kapatid, lalo na po kayo na mga naririyan sa inyo pong tahanan, kayo po ay pwedeng magamit ng Panginoon to share the Word of God. Paano ho? Di yun pong ating FB Live, pwede nyo i-share, at yun pong yung ating YouTube accounts, pwede po nyong i-subscribe, hit the notification bell, pwede kayong mag-comment, pwede kayong mag-share po ng inyo pong mga saloobin. Pero ito po mas maganda, mas challenging. Kung kaya din po ninyo, ay di kayo po mag-vlog din regarding the Word of God. Ipahayag nyo ang salita ng Diyos. Huwag lamang ho yung mga challenge na yung mga, kung ano-ano mga challenge. Napakarami yung challenge ngayon. Pati yung mga bulaklak ninyo, china-challenge po ninyo. Yung mga bulaklak, yung mga pagkain. Ang i-challenge mo kaya ay yung spiritual na food, yun pong salita ng Diyos. Can I hear amen? Amen. Okay. Ano po ang atin, simula po nung August 30, the whole month, from August 30 hanggang whole month ito pong September, ang pinag-uusapan po natin ay unboxing my concealed power. Alam mo ga kapatid, na meron kang kapangyarihan, merong milagro ang Diyos na ibinigay na sa iyo. Kaya lamang ay hindi mo ito na-unbox. Medyo sobrang lakas. Hallelujah. Yun. Hallelujah. Meron ka ng kapangyarihan, hindi mo lamang na-unbox, hindi mo lang nabubuksan pa. Naririyan na sa iyo. Kaya pag tiningnan mo yung katabi mo, akala mo, wala lang, akala mo ay mahina, akala mo ay walang magagawa, pero may kapangyarihan ng Diyos sa kanya. At the proper time of God, yan ho ay sasabog. Yan ho ay mabubuksan. At ikaw ay malalaman mo yung potential mo, yung skill na binigay sa iyo ng Panginoon. Merong perfect time na ikaw ay magsa-shine. Ibi-bless ka ng Panginoon. In Exodus chapter 4 verse 2, ang atin pong takeaway, ano po yung natutunan natin doon sa part 1 of 5? Ano natutunan natin?
God is able to display His miracle through what we have in our hands. Ako'y makikiusap. Pakiayos naman. Yung kanina ayos na eh. Ayos na yung kanina. Kaya lang, ang hirap po, para ako nasa tunnel, laruin na lang nyo, laruin nyo. Yung mga magagaling sa technical. Yung kanina okay na eh. God is able to display His power and His miracle in you through what you have in your hands. Ano gayong meron ka ngayon? Ano yung meron ka sa yung kamay? Ano yung assets na meron ka? Pagkasyahin mo yan, may miracle ang Diyos sa'yo. Katulad ng ginawa ng Lord kay Moses. Yung second part, God is able to display His miracle and power through the small things that we have in our house. Remember doon sa 2 Kings chapter 4 verses 1 to 7, yung balong babae, o yung balo na may 2 anak, asawa ng propeta, ay may problema siya. Yung kanyang mga nagpautang sa kanya ay babalik at kukunin yung kanyang 2 anak. Pag hindi nakabayad, ay gagawing alipin. So malaking problema. Pero ang sabi ni, ang sabi ni Elijah, what is it? O what is it in your house? O ano yung meron ka sa iyong bahay? Ano ho? Ito'y tanong din natin ngayong umaga. Ano kang meron ka sa inyo? Ano ang meron ka sa iyo? Sapat na yon. Sapat na. Huwag ka na kayang mangutang pa. Sapat na yon. Pwede na. Huwag ka nang bumili pa. Ay sale ngayon eh. Huwag ka nang bumili. Iyong ayusin na lang, labahan mo, ayusin mo yung damit mo, pwede na yan. At iyong sulsihin. Alam po ninyo, kung ano yung meron ka, edi make the best out of it. Yun lamang po itinuturo ng Panginoon sa atin. Our third part of 5 series, Unboxing My Concealed Power, The Feeding of the 5,000, John chapter, yun, lumabo na ang aking mata. John chapter 6, verses 1 to 14. Ano ho? Yung pagpapakain ng 5,000 ay napakalaki ng lesson na iniwan sa atin sa pamamagitan ng bata. Yung bata ang ginamit ng Panginoon, 10 to 12 years old na bata ay ginamit ng Panginoon. Meron siyang 5 tinapay at 2 isda. God is able to multiply our blessings. He is able to display the miracle in us through whatever is in our hands. Depende po sa iyong proximity. Nakadepende kung gaano ka kalayo sa Panginoon at kung ano yung availability mo, kung ipagamit mo yung sarili mo at ang iyong kabutihang loob. Mayroon pong requirement ang multiplication ng Panginoon. Hindi basta lamang nagbibigay ang Lord na, ito na ang blessing mo. Meron ding counterpart, hindi puro dole out. Katulad ng atin pong SAP. Ang SAP ay basta na lamang ibinibigay, yung Social Amelioration Program, basta na lamang ibinibigay. Kaya naman ang mga tao ay wala na hong counterpart. Kaya yung iba, ginagamit po ito sa di magandang bagay. Pero ang Lord ay iba. May counterpart ka dapat na ginagawa sa Panginoon. Yung fourth part, noong last Sunday, ano po ang atin po pinag-usapan? John chapter 2 verses 1 to 11. Ito ho ay ang unang miracle na ginawa ng Panginoon in His ministry, yung gumawa ho siya ng alak. Nagpadami siya ng alak doon sa kasalan sa Kana. So ano po ang atin pong takeaway? Your miracle depends on the urgency of your needs, and your miracle depends on the size of your jar. Gaano kalaki ang banga mo, kapatid? Gaano kalaki ang iyong sisidlan? Nakadepende yon. Pagka ang sisidlan mo ay tabo lamang, tabo ang lalagyan ng iyong blessing, ay di hanggang tabo ka na lang. Kailangan lakihan mo. Tapayan. Ang pinag-uusapan natin dito ay 3 drum.
almost more or less 3 drum. Ang pinag-uusapan natin na blessing, at ito po ay naipagbili. Nakadagdag pa ng tulong sa kanila at hindi sila nagkautang sa panahon ng kasalan. At alam natin na yun pong ikinasal na yun ay malapit ang puso sa Panginoong Hesus. Hallelujah. So, yung relasyon po natin, yung number 3 doon sa part 4 na yon ay napakahalaga. Your relationship with Jesus matters most. Napakahalaga. Hindi po mainam na ikaw ay hingi na lamang ng hingi ng miracle. Hingi na lamang ng hingi ng blessing sa Panginoon. Pero ang tanong, ikaw ka naman kayo sumusunod sa Kanya. Marunong ka kaya sumunod sa mga pinag-uutos niya? Hallelujah. So ngayon pong umaga, Luke chapter 5 verses 1 to 11. So please bear with me sa atin pong pagbabasa ng salita ng Diyos. Minsan habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Gennesaret. Yung lawa po ng Gennesaret, yung Lake Gennesaret, yun po ay Sea of Galilee rin. Ibang pangalan po ng Sea of Galilee, Lake Gennesaret. Nagsiksikan ang napakaraming tao sa paglapit sa kanya upang makinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin, nililinisan ng mga mangingisda ang kailang mga lambat at wala sila sa kailang mga bangka. Tingnan po ninyo na, dinagdagan pa ni Dr. Lucas ng may additional words, at wala sila sa kailang mga bangka. Meron pong gustong i-emphasize ang Panginoon dito. Verse 3, sumakay siya sa isa sa mga ito na pag-aari ni Simon. Hiniling niya rito na ilayo ng kaunti ang bangka mula sa baybayin. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Ganon nga ang ginawa niya at nakahuli sila ng maraming isda. Kaya't halos mapunit ang kailang mga lambat. Kinawayan nila ang kailang mga kasamahang nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang 2 bangka. Ano pat halos lumubog ang mga ito. Nang makita yun ni Simon Pedro, siya'y lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, lumayo kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan. Nang kilala siya at ang kanyang kasama dahil sa dami ng kailang huli, gayon din sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot. Mula ngayon, mga tao na, sa halip ng mga isda, ang iyong huhulihin. Nang maitabi na nila mga bangka sa pampang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Panginoon, sa umagang ito, kami po ay nagpapasalamat sa iyo pong kapahayagan, sa iyong salita, mula sa Lucas, kabanatang 5, talatang 1 hanggang 11. Nawa, Panginoon, ay amin pong matunghayan sa aming pagbubukas ng kahon ng milagro mo, Panginoon. Ang mga katotohanan na amin po para magamit namin sa amin pong pamumuhay. Lord, kami po ay pinagpala mo, kami po ay iyong i-bless na Panginoon. The miracle is already in the house. Narito na sa aming buhay, Panginoon. Sa amin pong bahay. At kaya naman, hayaan mo po, Panginoon, na kami po ay makapag-uwi ng maraming take-away mula dito sa mga salitang ito, namin pong binasa. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Once again, good morning, ladies and gentlemen. At tayo po ay, ito po ang aking nakita. Ako'y naghahanap lamang sa Google na mga pictures na po pwedeng ilagay po natin as a skin sa atin pong PowerPoint. Kung makikita po ninyo, habang nakita ko yung picture po na ito na sila po ay, kung sa atin dito, ewan ko kung kayo po ay, kung kayo taga Batangas, ang tawag dito ay pukot, bayakos, o kaya ay pante, o kaya ay lambat.
Ayun, maraming tawag dito ho. Ano po, hindi ko alam kung anong tawag ninyo sa inyong bayan. Pero ang picture pong ito ay nakita ko, bakit maliliit ang mga isda? Kita ho ninyo? Anyway, yun po ay artist point of view. Ito ho'y nasa sa gitna ng dagat Lumaot ho, nasa laot. Pero ganun pa man, ganito po ang picture nung panahong yun na sumunod ang mga disipulo ng Panginoong Hesus. Sumunod ang mga inutusan ng Panginoong Hesus na manghuli ng isda. So, ngayon pong umaga, ang milagro ho, mga kapatid, ay wala na hong palipaliwanag sa milagro kung tutuusin. Ang milagro ho ay talagang bigla na lamang dumarating or minsan ay talagang you will be amazed. Masusurpresa ka talaga ng grabe kapag may milagrong dumating sa buhay mo. Tanong, ano ho ang milagro na nangyari na sa buhay mo? Meron kang milagro nangyari na sa buhay mo? Pagtingin mo sa salamin mo sa umaga, milagro. At ikaw ay may mukha na napakaganda. Di nga. Siyempre naman, pag tinignan mo, wow, praise God. Kahit na may tagyawat na konti, maganda pa rin. Kahit na medyo iba ang itsura ko, pero alam ko, mahal pa rin ako ng Panginoon. I was created by the Lord for His glory. Napakabuti ho ng ating Panginoon. Doon pala ang paggigising mo, milagro na Tapos titingnan mo pa yung iyong mga anak, lalo na yung iyong mga halaman. Paggising mo, wow, ang ganda ng mga succulents. Gubat na ang inyong bahay. Ganyan naman sa panahon ito, alam nyo, nakakabawas din ho ng depression, nakakabawas ng anxiety, yung mga halaman. Well, gawin mo kung ito po ay makakatulong sa iyo. Yun po ay blessing ng Panginoon. Makikita mo, biro mo yung halaman na tumutubo sa kukunting lupa, puro buhangin ay nabubuhay, ikaw pa kaya? Ano yung miracle mo? I received my first miracle when I got to know the Lord, January 9, 1994. Noong tanggapin ko ang Panginoong Hesus bilang Panginoon, tagapagligtas sa aking puso, that was my first miracle. Hallelujah. Ang ikalawang miracle namin, mga kapatid, ayun hong aking anak na si Dr. Clarence, yung narito kanina. Ipinanganak siya nung panahong yun, February 21, 1994. Ang aking anak na si Kuya CJ, na panganay, which was 3 years ahead sa kanya, ay by cesarean section. Itong aming padalawang anak ay normal delivery. Bagaman may gastos din. Hallelujah. Ano ho ang milagro sa buhay mo? Mari sinasabi mo, wala namang milagro sa buhay ko. Kapatid, marahil nalimutan mo lang. Napakarami na ho na milagrong ginagawa ng Diyos sa buhay mo. So, ating pag-usapan po ito. Ano ho ang dahilan kung bakit may milagrong nangyayari o ibinibigay or ginagawa ang Diyos sa buhay natin? The miracle was performed to embarrass us from what we know. Sobra naman ho ang sakit ng salitang yan, to embarrass, para hiyain. Kita po ninyo ang sabi ni Pedro. Alam niyo ho, habang pinag-aaralan ko ito, kung kayo po ay doon lamang nagbabasa sa Book of Luke, ay medyo magkakaproblema ho tayo. Kung magbabasa po kayo ng Bible, basahin po ninyo lahat. Kung kayo ay nasa New Testament, basahin nyo yung Gospel, yung 4. Matthew, Mark, Luke, and John. And then basahin po ninyo yung mga epistles ni Apostol Pablo at ang lahat. Basahin po ninyo. Of course, hindi po yun natin maunawa ang higit kung hindi natin babasahin ang lumang tipan. So basahin po natin. Habang ang aklat kasi ng bagong tipan o ang mga aklat sa Biblia ay depende kung sino po yung nagsusulat. Sabi nung iba, ang Bible kasi ay sinulat lamang ng tao.
Wala yan. Parang libro lamang, ordinaryong book lamang yan. I beg to disagree dahil ang salita ng Diyos ay buhay. Ano po? Ito po'y matalas. Higit na matalas ka sa alimantabak. Ito po ay sinulat ng tao na puspos ng Espiritu ng Diyos. Ano? Pinuspos ng Espiritu ng Diyos at ito po ay may pahid ng banal na Espiritu, anointed by God ang mga nagsulat ito. Pero siyempre, nakadepende pa rin yun doon sa point of view nung nagsulat. Ang nagsulat nitong Luke, Book of Luke ay si Dr. Lucas, isa siyang doktor, manggagamot, na disipulo din ng Panginoong Hesus. At ang sabi niya dito, sa Luke chapter 5, ay minsan, verse 1, minsan isang araw, ay nandoon siya, ang daming tao na sumusunod sa kanya, kasi naman ang Panginoong Hesus ay nagpakita na ho ng mga himala, nagpagaling na ho siya ng mga may sakit, nagpalayas na siya ng mga demonyo. Remember, ito po ay chapter 5. So, kung titingnan mo yung chapter 1, ang chapter 1 ng Book of Luke, ay nung panahong ipinanganak si John, na kanyang pinsan. And then, chapter 2 ay yun pong litanya ng mga yun hong salinlahi mula kay Adan o mula sa Diyos patungo sa Panginoong Hesus. O chapter 3. And then chapter 4 ho, mga kapatid, baka akala nyo ho ay naglalakad lang ang Panginoong Hesus doon sa chapter 5 and then nakita niya na kaagad si Peter, si Simon. Ang sabi doon, Simon ang pangalan niya, pinalitan ng Panginoon ng Pedro o kaya ay Cephas. Ibig sabihin ay bato. Akala nyo, hindi siya kilala. Pero kung inyong babalikan, yung Luke chapter 4, verses 38 and 39, si Pedro ho ay kilala na ng Panginoong Hesus dito. Dahil, bakit ho? Pinagaling ng Panginoong Hesus yung biyanan ni Pedro na may matinding lagnat. Ano po ang sakit? Lagnat. No, wrong. Hindi po sakit ang lagnat. Sana magkaintindihan tayo. Maliwanag po. Nilalagnat ako eh. Hindi yan sakit mo. Marahil ay infection yan. Meron kang ibang karamdaman. Meron pinagmumulan. Yung pong lagnat ay resulta po ng infection. Hindi ko alam kung anong infection niya, pero matindi ang lagnat ng biyanan ni Pedro at siya'y pinagaling ng Panginoong Hesus. At ang sabi doon, sa verse 39 or 40 ay kaagad naglingkod sa Panginoon ang biyanan ni Pedro o ni Simon. So, kilala na ho ng Panginoong Hesus ito pong si Simon. Pero kung inyo pong titingnan at babasahin, yung John chapter 1 verses 40 to 41, i-advance natin, John chapter 1 verses 40 to 41, nakilala na ni Simon si Jesus sa pamamagitan ng kanyang kapatid na si Andrew. Doon po sa chapter 1, si John ang tunay na discipler ho ni Andrew. Si Andrew ho na mas nakababatang kapatid ni Simon. So siya ay sumusunod at siya po ay naglilingkod kay John. Subalit, minsan isang araw ay nakita ni John na dumating ang Panginoong Hesus. Ito ang anak, ito ang kordero. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Di ka ganyan dyan ako lumaki sa ganyang mga, tama naman ho yun. Siya yung kordero, kaya ano po ang ginawa ni Andrew? Abay, humiwalay kaya noon pa man, uso na ho yung lipatan ng church. Mukhang sabi, mas magaling ito. Ito na pala ang korderos. Lumipat na ho itong si Andrew. Pero okay lang yung kay John, kasi siya po naman ay nag-introduce lamang sa pagdating ng Panginoong Hesus. So nung siya po ay sumama doon, ang sabi ni Jesus, bakit kayo nakatingin sa akin? Bakit kayo sumusunod? Panginoon, saan ka ho ang bahay niyo? Tinanong niya. So sinama
yung dalawa, hindi pinangalanan ang pangalan ng isa na disipulo. Maaring ang pangalan nun ay si Brian o si Tyrone. Hindi pinangalanan. Pero mahalaga po yun. So, ano ho ang ginawa? Sumunod sila sa Panginoong Hesus. Anong ginawa nito si Andrew? Pumunta siya sa kanyang kuya. Kuya, nakita ko na ang tagapagligtas ng Israel. Kaya ipinakilala, inintroduce ni Andrew ang kanyang kuya kay Jesus. So, hindi po ito first time. Nakukuha po ninyo? Nung sila po ay nandoon sa tabi ng dagat, nandoon sa beach, at sila ho ay nag-aayos ng kanyang lambat, yung lambat na walang nahuling magdamag. Ay di ang daling linisin noon, ipapagpag mo lamang, dahil wala naman talagang sumabit na isda. Wala siguro merong mga lumot-lumot, o kaya yung mga halamang dagat, yon tinatanggalan. At habang naroroon, ay parang hindi naman tinanong ng Panginoong Hesus, pare, anong pangalan mo? Hindi ka, kilala na niya na kasi. Can I hear amen? Kilala niya na. At ang sabi niya, pwede ka mahiram itong iyong bangka. Ay, ano po ang sabi niya? Siguro ang sabi niya, ay, uho naman. Uho naman. Eh siya, pakitulak-tulak na doon sa laot. Para mas maganda, So, hindi siya nakasadsyad, itinulak sa laot at naglagay ng sao. Alam mo niyo yung sao? Ako'y lumaki ho sa dagat din. Sa tabi ng dagat, ang sao ho ay angkla or anchor. Yung sao ho ay kahoy na mayroong bato. So, hinagisan para hindi umalis. Andon, nag-preach ang Panginoong Hesus. At habang ang Panginoong Hesus ay nangangaral, ay nakita niya na malungkot itong sina Simon at sina Andres at si Juan at si Santiago. Nakita niya, ba't kaya malungkot itong mga ito? Alam na niya, walang huli. Sana kayo nakakita ng walang huli pero masaya pa. Wala nang kita, lugi. Alam niya, malungkot. Kaya ang Panginoong Hesus ay gumawa ng kanyang kapamaraanan. Anong sabi ng Panginoon, matapos siyang mangaral, sige nga, lumaot kayo sa banda roon at ihulog niyo lambat. Lumaot kayo. Ibig sabihin ay, try once more. Lumaot, hindi lamang dyan sa tabi, kundi doon sa malayo at makakahuli na kayo. Alam niyo, sabi ni Simon, Panginoon, abay, magdamago kaming ng isda eh. Alam mo namin, walang isda diyan. Alam niyo mga mangingisda, alam niya kung saan yung may mga litaw. Alam niyo yung litaw? Ang litaw, pagka kita mga isda ay nagluluksuhan. Mahirap pong mga isda kapag malakas ang alon. Kailangan medyo steel. Kaya ito mga ito ay mandaragat. Sanay sila at yun talaga ang kailang business. Yun ang kailang skill, ang profession nila. Alam na nila na pag walang huli, ay di wala. Kasi wala eh. Wala ikang huli mula sa biyaya ng dagat. Pero sabi niya, pero dahil sabi po ninyo, ay di ako'y susunod. And then the rest was history. Minsan, ang atin pong milagrong nararanasan o ang milagrong mararanasan mo ay para ipahiya ang iyong nalalaman. Siyempre, ibabalik po natin dito sa karanasan itong si Pedro. Alam na nga niya na wala doon. Alam na niya eh. Parang ikaw din at ako. Alam mo na, di ka? Minsan, kahit na anong profession mo, pagka madadatngan ka ng problema, sira ang iyong kaalaman sa profession mo. Kahit na anong galing mo, pag ikay magkakaproblema, walang kwenta ang galing mo.
Can I hear amen? Ano gang alam mo? Hindi, alam ko na yan eh. Masisira yung alam mong yan. Masisira yung kayabangan mo. Kapag ka ang Lord ay naggumawa ng kanyang himala sa buhay mo. Marahil, kung ikaw ay sanay na ginagawa mo isang bagay for about 40 years, 50 years mo nang ginagawa isang bagay, alam mo na yan. Pag ang Diyos ay kumilos sa buhay mo, walang kwenta yung iyong nalalaman. Kahit pa ikaw ay maraming alam, kahit pa ilan ang doctorate degree mo, ilan, anumang natapos mo, anuman ang achievements mo sa buhay, kapag ang Diyos ay kumilos, sisirain iyan. Can I hear amen? In fact, yun pong ating nalalaman, ang ating pong mga achievements at yung ating mga honor na nakukuha, yung mga nakasabit sa ating dibdib o sa ating balikat, yan po ay nagiging bahagi ng pride natin. Nagiging bahagi ng atin pong pagmamataas. Aba, ay ako'y abogado, hindi kayo po pwede sa akin, alam ko ang batas. Pero alam gahonin niyo mga kapatid, sa kaso ng PhilHealth, puro abogado ang nakasampa o nasampahan ng kaso. Hindi ko alam kung anong status na ngayon, pero bilyon-bilyon mga abogado, kung tama ang sinasabi ng hearing ng Kongreso, dahil hindi pa naman ito napapatunayan talaga in any court of law. Kung tama po yung aligasyon na yun, kahit pa abogado ka, kulong ka. Ang dami ho nila. Kahit pa doktor ka, kulong ka. What I'm trying to point out is this. Lahat ng kaalaman mo sisirain ng Diyos kapag ka gusto niyang ipakita, ipahayag ang kanyang kapangyarihan. Amen. Amen. Ipapahiya talaga tayo ng Panginoon. Bakit to may milagro na ginagawa ang Panginoon? For you to believe and follow Him. Ano ang ginawa ng mga disipulo? Una si Pedro. At di ka ho siya nagpakumbaba. At ang sabi niya sa Panginoon, Lord, lumayo po kayo sa akin, marumi ako. Ito magandang attitude ni Pedro. Nung makita niya ho, na-amaze siya sa kapangyarihan ng Diyos dahil alam niya wala namang isda dito kahapon Kagabi, walang isda dito. Bakit ang dami ngayong isda? Bakit ang daming isda? At naniniwala ako na mga isda doon ay tinawagan ng Panginoon mula sa iba't ibang lugar para maging pagpapala kay Pedro at sa kanya mga kasamahan. Can I hear amen? Ay, palakpak naman natin ang Panginoon. Alam ko namang may pangangailangan kang pera, di ka? Lahat tayo may pangangailangan pera. Naniniwala ka ga, at ikaw ay maniwala, kapatid, manampalataya ka. Yung lahat ng blessings ng Panginoon na nasa sa ibang lugar, pwede niyang tawagan at pwede niyang papuntahin sa iyong harapan. Hello! Abay, palakpakan naman natin yung malakas na palakpak. Para siya sabi natin, Lord, alam ka ho rin nyo na bukas ako'y may bayarin, napakalaki ng aking bayarin. Ito'y pinipreach ko para sa aking sarili, that God is able to prepare whatever amount is my need. Kayang ibigay ng Diyos ang lahat ng bagay ayon sa kanyang kalooban. Sabi ni Pedro, sabi ni Simon, wala naman dito kahapon na pambihira. Bakit ito'y mapupunit na ang ating lambat sa dami? Hallelujah! Ang dami. Dahil tinawagan ng Panginoon Hindi naman po ang Lord po ay kumikilos. Hindi doon sa bigla na lamang nagkaroon isda. Hindi. Dagat kaya yon. Hello? Dagat o kaya lawa. Yung isda, marahil wala dito pero naroon sa bandaroon. Naroon sa bandaroon. Yung iba naroon sa bandaroon. Ay pwede naman tawagin na Lord. Hoy, come on. Be a blessing. Lapit. Lapit kayo. Ay diluksuhan ng mga isda. At sabi ng mga isda, yay, magagamit din ako. Hallelujah. O, ay di biglang pinagpala ng Panginoon ang grupo ho nitong si Simon. Can I hear amen? At yun, para ano? Para wala lang.
Marahil sasabihin ng Panginoon, makapagyabang nga sa mga ito. Pak! May maraming isda. Hindi ganun ang Panginoon. Ang plano niya is for you to believe that He is Jesus, the Lord of all lords. He is the Savior. Siya yung kordero na inialay para sa kaligtasan nating lahat. Manampalataya ka, kapatid, wherever you are, kahit pa ikaw ay nakahiga sa iyong kama, o ikaw ay nagtatrabaho ngayon kahit linggo, o ikaw ay nakaupo dito sa loob ng church, manampalataya ka, si Jesus ay may kakayanan na gumawa ng milagro sa buhay mo. Para ano? Para ikaw ay sumunod sa Kanya, para ikaw ay manampalataya sa Kanya. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Your miracle, ito na po. Actually, 2 lang po yung aking prepare. Hindi ko na hinabaan. Ano po, ang milagro po ay nagaganap sa buhay natin nung nakaraang mga apat na linggo po. Iba-iba po yung requirement na inilagay natin. Pero ngayong umaga, your miracle requires generosity. Sino ho ang nakaranas ng himala dito? Si Simon, siyempre. Si Simon, meron siyang partner. Ang partners niya ay si John, si James, at may iba pang mga kasamahan doon. Alam niyo ho, kapag kayo ay mangingisda, meron tinatawagong partihan. Kung ikaw ho ay walang bangka, o di meron din kabahagi. Sabi nila, isang parte ang sa may-ari ng bangka. At yung ibang parte naman ay sa mga mangingisda. Sila ho'y may partihan, may partnership. Pero ang tinutukoy po dito ay si Simon. Si Simon ang nakaranas ng milagro ng kagalingan ng kanyang biyanan. Merong gustong patunayan ng Panginoon sa taong ito. At kung inyo pong titingnan, kung hindi ako nagkakamali, mula verse 1 hanggang verse 11, 5 beses na binanggit doon ang pangalang Simon or Simon Pedro. 5 beses. Bakit po? Binibigyan din that he will play an important role in the lives of Jesus' disciples. Kapatid, merong gagawin ang Diyos sa buhay mo ngayong umaga. Merong gagawin ang Diyos. Pero ano ho ang ginawa nitong ano ho ang requirement ng miracle? Generosity. Kailangan ho ang puso mo naman ay marunong magbigay. Can I hear amen? Can I hear amen? Ano po ang ibig sabihin nun? Ito po, si Pedro po, ay ordinaryong tao. Hindi po siya mataas ang pinag-aralan katulad ng iba, ng mga Pariseo. Ang Pariseo ho'y mga abogado. Yung iba ho'y doktor sa kanila. Pero siya ay isang ordinaryong tao. Pero may ari siya ng bangka. Sa panahong ito, pag ikaw ay may bangka, kung ikaw ay taga rito sa Batangas City, di may basnig ka. Eh magkano isang basnig ngayon? Abay, kulang 1 milyon o mahigit pa. May makina kasi yun. So, pera din ang pinag-uusapan. May kwarta ka kapag may bangka ka. Pero ano ang sabi ni Jesus? Pwede ka mahiram itong iyong bangka? Opo. Ipaparaphrase natin. Wala mang discussion na ganon. Hiniram niya, ipinagamit niya. Pero alam ka ho ninyo mga kapatid, marami sa atin ay mga matagal na ho na tayong mananampalataya, pero nananatiling madamot pa rin tayo sa Panginoon. Tumingin po kayo dito sa akin. Kapatid, ikaw na nasa sa screen. Huwag ka nang mag-react. Dahil pag nag-react ka, ay di ikaw ay guilty. Hello? Marami po sa atin ay guilty sa pagiging madamot. Pastor, nagbibigay naman ho ako ng offering eh. Nagbibigay naman ho ako ng pledges. So, hindi ko na po kayo sasagutin doon sa mga tanong yon. Pero alam mo, hindi mo ibinibigay yung hinihingi ng Panginoon sa iyo. Kung titingnan mo, mas malaki ang ibinibigay ng Lord sa iyo kaysa iyong tinatanggap.
o kaysa ron sa binibigay mo sa Kanya. Can I hear amen? Ako'y natutuwa ho, mga kapatid. I will not make special mention sa isang kapatid. Every Sunday morning, nagte-text siya sa akin. Pastor, ipinadala ko na po ang akin pong offering sa GCash. Hindi po ako makaka-attend. Pinagbabawalan po kami na umattend kasi yung transmission ng sakit. Okay lang po yun. Pero siya po ay nagpapadala lagi. Ito po ang aking tanong or obserbasyon. Marahil sinasabi natin, ay hindi naman kawasa ho, hindi naman talaga makapunta sa church, kaya hindi makapagbigay. Hello, ang daming paraan para ikay magpadala. Merong Palawan, merong Mindanao, may Visayas, may Batangas. Ang daming paraan kaya. Meron pasabay. May Cebuana, ang dami hong pwedeng pagpadalhan. Pero ano ang ginagawa natin? We chose to be, para tayong boksingero. Every Sunday, naka-fighting fighting pose ka. Parang gusto mo laging manunumbi, ika nga sa Batangas. Kasi ayaw mong ibigay. Kapatid, ang milagro mo, tinitingnan din ng Lord yung iyong generous heart. Sabihin po natin, generous. Ito po ay isang question na pwedeng hindi nyo sagutin. Nagbibigay ka talaga sa Panginoon. Yun pong amount na binibigyan natin, X amount, ay hindi po natin nilalagyan ng minimum. Nasasabihin natin, okay, ay sa iyo pwede na ang 5,000. O kaya naman ay 100, okay na sa... Wala hong ganon. Alam ng Lord kung ano po yung meron ka at yung kakayanan mo. Kung gusto mo na dumaloy ang miracle ng Panginoon sa iyo, matuto kang mag-let go ng mga bagay na siya naman talaga may-ari. Hello! Yun po ang atin pong, kumbaga yun ang pinakamagandang attitude eh. Ayaw po nating i-let go yung mga hindi naman atin. In fact, bago mo sabihin iyo, ay hindi naman talaga naging kayo. Can I hear amen? Generosity, ipagamit mo kung anong meron ka. Ipagamit mo kung anong meron ka. Anong meron ka? Ako po ay marunong tumulay doon sa kawad. Yun, pwede yun. Alam niyo po kung anong pwedeng gawin ng marunong tumulay sa kawad? Pwede kang mag-sirkus-sirkus and then para ma-attract ang mga tao and then i-share natin ang Word of God. Marunong ho ako, Pastor, kumain ng apoy. In fact, naglalaro ako ng apoy. Medyo delikado yan. Ay, pwede natin gamitin yan para kumuha ng atensyon ng ibang tao and then para maipahayag ang salita ng Diyos. Ano man ang meron ka, ipagamit mo sa Panginoon. Kung meron kang bahay, ibukas mo ang bahay mo para ang salita ng Diyos ay marinig. I-open mo para sa Bible study, i-open mo para sa, ano kang meron kayong cellphone mo? Ang dami ng virus ng cellphone mo, hindi mo pa ipinagamit sa Panginoon. Hanggang minsan ay nahuhulog na sa kanal. Dahil laging hawak-hawak mo at kung ano mga pinagagagawa. Ipagamit mo sa Panginoon ang cellphone mo, mag-vlog ka kaya. I-vlog mo ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Mag-livestream ka kahit na hindi naka-makeup, okay lang yon. Para mas maging talagang live na live. Ipagamit mo kung anong meron ka. Ilan ang sasakyan mo? Ipagamit mo. Ilan ang bahay mo? Ipagamit mo. Yung asawa mo na walang ginagawa sa inyo, ipagamit mo sa Panginoon para maghayag ng salita ng Diyos. Anong meron ka na hindi mo pa ipinagagamit sa Panginoon? Alam ka ho ninyo na pagka nagkaroon po ng bentahan ng isip, malaki ang value ng atin pong isip. Kasi hindi masyado itong nagagamit. Can I hear amen?
Ipagamit mo kaya. Sabihin mo sa iyong sarili, Amen. Ipagamit mo. Ang generosity ay napakalaking factor po mga kapatid sa miracle ng Lord sa buhay natin. Ito po, alam niya ang needs mo. Naniniwala ka ho kayo na bago dumating si Simon doon sa lugar na yun, alam na ng Lord na makakausap niya yon. Alam na ng Lord na ipagagamit ni Simon yung kanyang bangka para siya makapaghayag ng salita ng Diyos doon. Pero iniintay din ng Lord na siya'y magdesisyon. Yun pong pagdidesisyon ay napakahalaga. Alam ng Lord ang lahat ng bagay. Alam ng Lord lahat naman ng kahinaan mo. Alam ng Lord na wala ka na talagang magagawa. Pero wait. There's more. Mayroon pa palang pwedeng gawin. Kailangan mo lamang patuloy na manalangin at patuloy na magbasa ng salita ng Diyos. Kailangan mong makausap yung ibang tao para ikaw ay ma-inspire. Gusto mo makinig ka ng ibang preaching para ikaw ay ma-inspire. Pero alam niya ang needs mo. Pag ako'y nagpataas ng kamay, maraming tataas ng kamay. Sino dito ang may pangangailangan na 10,000 bukas? O ngayon, 10,000. 10,000. More. 30,000. Ako yun. Kailangan ko may bayaran bukas. Marami kayong pangangailangan. Ang tanong, nagbibigay ka ga? Marami kang pangangailangan pero baka naman hindi ka nagbibigay. So matuto po tayo na ibigay natin kung ano hinihingi ng Panginoon. And the Lord, all our needs. Walang po pwedeng itanggi tayo sa Kanya. Ito po, ikalawa. Your miracle requires obedience. Paano naging obedient doon si Simon? Ang miracle mo ay through faith. Through faith. Kita po ninyo, si Simon ay dalubhasa na mangingisda. At pag wala ako nahuli dyan kagabi, ay wala diyang isda. Hindi yan pupunta. Pero dahil sa narinig niya na sinabi ng Panginoong Hesus, narinig niya na sinabi ng Lord, narinig niya na ang sabi ay pumalaot kayo. Narinig niya. Sabi natin, narinig. Pwede rin ang synonym nito ay nabasa. Kapag ka nabasa mo na sinabi ng Lord yun o narinig mo, patuloy kang kumapit do sa pananampalataya. No buts and no ifs. Hindi naman ho nangatwiran ng walang mahabang pangangatwiran si Simon sa Panginoon. Hindi siya nangatwiran. Hindi siya nag-reason out. Pagod na ho kami. Kami ho ay, magdamag na ng isda dyan, kami puyat pa. Ay bukas na lang. Wala hong gayon. Nung inutusan ng Panginoon, sumunod ka kaagad. Sumunod ka agad sila. Right away. Sabi natin, right away. Wala na hong dahi-dahilan. Yun hong kanyang kaalaman ay kanyang isinisan tabi. At sabi, teka, ang Lord na may utos ito Utos na ito ng Panginoon. Lord, susunod ako sa iyo. Sino sa atin dito yung nakarinig na ng word ng Lord, tapos hindi mo sinunod? O kaya naman ay nakarinig ka talaga ng word sa Lord and then sumunod ka. 2005, doon sa aking dating ministry, nagkaroon kami ng mga conflict, mga kaguluhan, issues na hindi naman ganun kalalaki. Pero ramdam ko at ramdam ng aking asawa, merong gustong ipagawa ang Panginoon sa akin at sa aking sambahayan, kailangan naming lumabas. Yun po ay pakiramdam ko. Ramdam ko sa aking puso na kailangan ako'y lumabas. By July 2005, ako'y nandoon sa
California. Ako'y nag-resign sa aking ministry. And then, pagbalik ko galing States, siyempre, wala na kaming church. Wala. Tinatanong ng ibang mga kaklase ni Claude, ng teacher tinatanong ng mga teacher si Claude. Si Claude nun ay, kung hindi ako nagkakamali, ay kinder o grade 1 yata. Kinder. Ang sabi sa kanya, Claude, ano ang pangalan ng church nyo? Sower Foundation po. Kasi yung ating Sower Foundation ay naroon na. Eh wala kasing pangalan ng church. Wala kaming church dahil nag-resign ako. Wala. Hindi ko alam kung saan pupunta. Basta, bahala na. Pero lumipas ang isang taon. 365 to be exact. 300 days to be exact. Ako'y nagpunta muli ng Amerika at doon ay ako'y na-inspire, na-encourage ako ng Word of God sa pamamagitan ng ministry ni Tommy Barnett, ang Dream Center, International Dream Church, doon sa LA. Kasama ang aking mga senior pastors, si Pastor June Marcelo at si Pastor Benny Arañas. Ako ho'y ginawa nilang representative doon. That was 2006. At doon, ako ho ay, ang Panginoon ay nagbigay ng mabigat na impression sa aking dibdib, sa aking puso. Humayo ka. Marahil ay ganito ho. Pumalaot ka uli at maghulog ka ng iyong lambat. At mahuhuli mo na ang mga isda na pinadala ko diyan. Kaya pag uwi ko noon, that was July 30, 2006. Nag-umpisa na po kami ng ministry. Ito na nga yung Lord of Harvest, Batangas. Inumpisahan po natin ang ministry. Purihin po ang Panginoon. Kami ho'y nag-umpisa. Parang kami yata ay 7. 7. Kasama doon ang aking mga anak. Kami 5. Sister Pressy, si Brother Dayo at si Brian. 8. Plus, si Mami Ched, Sister Carol, ilan lang kami. Kami nagpe-fellowship Bible study. At dumating po yung panahon, ipapastrack po natin. Ang Lord, through time, ay may ginagawang Kanya. Kapag nakinig ka sa ipinasasabi ng Diyos sa buhay mo, ipinapagawa ng Diyos sa buhay mo, ang miracle mo ay matatanggap mo. Can I hear amen? Hindi ho madali ang pagsunod. Di ka? Hindi madali. Ipapahiya ka doon sa kaalaman mo. Alam mo na lahat eh. Ako nga, alam ko na yung prinsipyo ng church planting, alam ko na, pero bakit wala pa rin nangyayari? Many years ago has passed, wala pa rin nangyayari. Pero ito po ang aking masasabi sa inyo, kapatid, katulad ng naranasan ni Pedro. Kung ikaw ngayon ay may hanap buhay, na ikaw ay nakaranas ng pagkalugi, na wala ang iyong kapital, na pag nakawan ka, naloko ka, kasi naman ay masyado kang gullible, masyado kang mabait, kaya nauuto tayo ng atin pong mga kaibigan mismo. Kung nawalan ka ng pera, kapatid, darating ang panahon, ang Lord ay ibabalik ng Lord ang nawala sa'yo, dodoblehin pa niya sa pangalan ni Jesus. Your miracle is coming. Ano po ang dapat natin gawin? Huwag kang mapapagod o huwag kang, marahil manghihina ka talaga o mapapagod, pero huwag kang titigil. Come on. Kung ikay bumagsak, come on, bangon uli. Kung ikay nadapa, come on, tayo uli. At lakad uli kung hindi mo pa kayang tumakbo. Noong isang araw, ay hindi talaga ako makatakbo. Hila ko ang aking paa, ang sakit ng aking talampakan. Ayun, kumain ng bulalo. Sakit ng talampakan. Ay pagka ikaw ay hindi makalakad, kahit hila ang paa, lumakad ka sa pangalan ni Jesus. Lumakad ka. Go on. Never quit. Magpatuloy ka sa paglilingkod mo sa Panginoon. Kung ikaw ay tinatawag ng Lord na maghanap buhay, mag-business, go! Nalugi ka man, magpatuloy ka lang. Darating ang panahon, yung huling ibibigay ng Lord sa iyo ay mas marami, hindi mo pa na-imagine, mas marami ang blessing na ipapadala ng Lord sa iyo.
Amen. Wala hong nagtatagumpay sa mga tumitigil. Wala. Walang pupunta na sa'yo, aabutan ka na lamang ng pera. Wala. You have to work. I-muscle mo ang lahat ng lakas mo at patuloy ka lumapit sa Panginoon. Ang miracle mo ay naririyan na sa'yo. Naririyan na. Ang kailangan mo lang, kumapit ka sa pananampalataya na ibinigay ng Panginoon sa iyo. Can I hear amen? Ang dami na ho natin ditong pinag-usapan na unboxing miracle simula nung August 30. Meron ikaw talagang natutunan? Yung takeaway na sinasabi natin, meron ka talagang nakuha doon? Yun po ay mga principle lamang, suggestion lamang na po pwede nating ibigay sa bawat isa. Pero ikaw ang kailangang manampalataya. Wala nang iba. Ikaw. Ikaw. Kung nalugi ka, bangon uli. Kung ikaw ay namatayan, go, get up. Maligo, mag-ayos ang sarili. At bagong buhay. Iniwan ng girlfriend, iniwan ng boyfriend. Come on, huwag kang magbukbok. Huwag kang humanap ng blade. Para ano? Mag-aahit to. Kasi ako, pastor, mag-aahit. Hindi, magpapakamatay ka kaya. Dahil ang sabi mo, wala na akong pag-asa. Hello? May pag-asa ka pa. Meron pang another chance na ibinibigay ang Lord sa iyo. Mas maraming catch ang ibibigay ng Panginoon sa iyo. Pero meron ding wisdom dito, mga kapatid. Tingnan po ninyo. Sabi ng Panginoong Yesus, pumalaot kayo. O pumalaot ka. Hindi ibig sabihin na pwede namang gawin ng Panginoong Yesus dahil si Diyos talaga eh. O sige, ihulog mo ang lambat dyan sa mababa. Ihulog mo ang lambat dyan sa mababang lugar at naririyan ang mga isda. Bakit kaya hindi sinabi ng Panginoon yon? Kasi ang gusto ng Lord, malalaking isda ang mahuli niya. Amen. Malalaki. Kung baga sa bentahan, ay hindi lamang bari-bariya ang iyong mabebenta. Libo-libo, daan-libo. Dahil ang pananampalataya mo ay dinagdagan mo, sumunod ka sa Panginoon, pumunta ka doon sa mas malaot. Doon sa laot ay wala hong dulong. Can I hear amen? Wala ho dong English. Alam niyo yung English? Naranasan ko nung high school kami, tinitrain kami ng aming tatay sa mga gawaing kakaiba. Ginigising kami ng madaling araw, minsan mga 2:00, at kami ho ay sakay doon sa aming bangka. Kasama ko yung aking kuya at ang aking tiyo, ang Chuding. Magkakasama kaming 3, sakay kami doon sa aming bangka. Ang makina ng aming bangka ay 16 na Briggs Stratton. Pupunta kami doon sa laot. 2:00, 3:00 ng umaga. At pagdating doon, ay di kami mumukat-mukat pa. High school kami. Kami ho ay namimili ng English. Alam ho nyo kung ano yung English? Ang English ay fingerling. Maliit ho yun. Maliit. Yun ay ginagawang bagoong. Yung English ho ay maliit siya ng burara. At yung burara ay maliit ng buglawan. Yung buglawan ho ay, ano yon? Dalagang bukid, ang tawag ng iba. So, meron na kayo natutunan ngayon. Yung malaki ay buglawan, yung maliit ay burara. Kaya ang tawag sa iyo, pag hindi ka marunong mag-imis, ay burara. Ayun. Ay di, burara ang tawag eh. Ewan, bakit burara? Parang kasi laki siya ng galunggong, yung burara. Pero yun hong mas maliit doon ay English. Kami ay bumibili doon, alam gahon ninyo, yung aming bangka, halos lumubog na kami. Nilalagyan namin ng harang yung makina at doon sa likod, punong-puno ng English. Siguro baka na nasa 20 sako. Ibinubuhos lang doon sa daming isda. Napakadilim. Sa panahong iyon, dahil ang mga ganitong klase ng isda ay sa panahon ng dilim, kaya mayroong nangingilaw. Kaya alam ko ang istorya nito, ramdam ko sa sarili ko, pero yun po ay doon sa bandang laot na huli. Yung English. Pero kung lalautan mo pa,
Mas marami doon kang mahuhuli. Tambakol. Ano ho? Tambakol, yung mga yellowfin, yung mga malalaking isda. Kaya kapatid, kung ikaw ay sanay dyan lang sa talbukan, dyan sa beach ka lang, dyan ka lang sanay, ikaw naman lumayo-layo ng kaunti. Hello? Lumayo-layo ka. At baka doon sa malayo-layo, nandoon ang blessing mo. Pero, never quit. Kung wala kang huli ngayon, kung wala kang blessing ngayon, ay di okay lang sa'yo malungkot ka, pero brace yourself. Mayroong nakahanda ang Diyos na miracle para sa iyo sa umagang ito. Kung meron kang bayarin bukas, ang Lord ay may nakahandang blessing para sa iyo. Amen. Ang tanong, marami na pong nagsasabi sa akin, Pastor, pag pinagpala ako ng Panginoon, ipag-pray po ninyo na mabenta yung aking lupa at bahay. Pag nabenta ang lupa at bahay, ay ito, bahagi po nito gagamitin sa gawain ng Panginoon. Yun namang isang kapatid, ganon din. Gagamitin sa gawain ng Panginoon. Pero habang tumatagal, nabenta na lahat, wala akong nakitang gawain ng Panginoon. Ay parang ginagamit lamang ang mga kapatiran para mag-pray. At pag may blessing na, huyo ka dyan. Sino ka? So yun po, kapatid, your generosity and your obedience matter most in receiving the miracle of God. Tayo pong lahat ay, pwede na pong wag tayong tumayo, pwede tayo nakaupo na lang. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, sa oras na ito, salamat po sa amin pong pinag-usapan ng mga salita. Kami po ay punong-puno, Panginoon, ng pag-asa at pananampalataya na may gagawin ka sa aming kalagitnaan. May gagawin ka sa aming buhay, Panginoon. You are able to deliver us from the works of the enemy. Ililigtas mo kami sa kahiyahiyang kalagayan. Panginoon, ang miracle mo ay paparating na sa aming pong buhay. Lord, dalangin ko, Panginoon, sa aking mga kapatid na narito sa loob ng church at sa mga kapatid na nanonood ngayon, nandun sa screen, Father God, I pray for more catch of big fishes. Panginoon, yung catch na parang halos lumubog na ang kanilang mga bangka o ang kanilang mga sisidlan, Panginoon. Even yung kanyang mga nets ay halos na masira. Panginoon, ang akin pong dalangin, isupply nga ninyo ang lahat ng pangangailangan ng inyong mga anak sa pangalan ni Jesus. Lord, we have no doubt that you are the shepherd, you are the Lord, you are the King of Kings, you are the healer. Ikaw, Panginoon, ang aming tagapagligtas, walang duda, Panginoon. Kaya kami po nananampalataya na kaya mong gawin ang lahat ng bagay. Kaya mong gawin ang lahat ng bagay. In fact, kung kami man ay nalugi nung itong nakaraang transaksyon namin, Panginoon, nagkaroon ng pandemic, tinakbuhan kami ng amin pong mga pinautang, or kami mismo ay may mga problema, Lord, ikaw mag-aayos ng lahat ng bagay. Kung may mga taong nakapagbigay ng sakit ng loob namin, Father God, thank you, Lord, for you will open new doors for us para, Panginoon, para maipakita mo ang iyong kabutihan at maibahagi namin ang mga pagpapala na nakalaan para sa amin sa pangalan ni Jesus. Salamat po at patuloy, Panginoon, kami nagtitiwala sa iyo. Pwede ka ho tayo manalangin sabay-sabay, mga kapatid. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, tinatalaga ko sa iyo ang aking buhay, nagtitiwala ako, wala akong magagawa kung ako'y hiwalay sa iyo. Tinataas ko sa iyo ang aking kalagayan. Panginoon, kita mo po ang aking kawalan. Salamat po sa bagong miracle na ibibigay mo sa akin. Sa bagong batch ng miracles, Panginoon. Ito po ay magagamit ko. Bahagi nito ay para, Lord, makatulong sa gawain mo, Panginoon, at makatulong din sa ibang tao.
Panginoong Hesus, ikinukumit ko ang aking sarili sa iyo, maghari kang lubos sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po, ako'y iniligtas mo sa kapahamakan. Ako'y iniligtas mo mula sa naglalagablab na apoy doon sa impyerno. Salamat po, Panginoon. Purihin ang dakilang pangalan mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kayo ho, na mga nanonood ngayong umaga, ay akin pong china-challenge. Gusto ko po na hilingin po sa inyo. Kayo po ay mag-message sa akin simula mamaya o simula bukas, mamayang gabi, kung ano yung ginawa ng Lord na miracle sa buhay mo. Kapatid, ang miracle ng Lord ay paparating na sa iyo. Tanggapin mo. Tanggapin mo. May bagong, hindi ho English ang blessing ng Lord sa buhay mo. Tambakol. Ano ho? Malalaking uri ng isda at nais ng Panginoon na ang pangalan niya ay maitaas sa ating kalagitnaan. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay, Lord of Harvest, Batangas AG, ay tayo po ay by faith. So ang atin pong operation ay ang Lord ang bahala sa ating renta. Ang Lord ang bahala sa atin pong operational expenses, sa mga pangangailangan natin at ng bawat isa. Kaya salamat sa Diyos, naririna ang blessing ng Panginoon. So, kayo po ay marapat na if you want, you can give your tithes and offering and your pledges dito po sa unahan. At ayun, nandito pala sa aking kanan. At habang inyo pong ibinibigay, ay atin pong ipananalangin at bibigyan po natin ng atin pong i-mention. Ngayong week na ito, September, 27, hanggang September 27 hanggang October 3. Ito po ang mga may kaarawan, 5. Si Pauline Ilagan, si Miko Gutang, si Brother of Pring, Pati, at si Brother Ping Aicardo sa Dao, at si Sister Sole ay birthday sa Ados. Ang mga kapatid pong ito ay may kaarawan, kaya tumayo po kayo at atin pong ipananalangin sila, at pagkatapos ay ipananalangin natin ang atin pong offering sa umagang ito. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, salamat po at ang kaarawan ay minsan mula binibigay sa isang taon, Panginoon. I-celebrate namin ito. Pagsapit ng aming araw ng kapanganakan, kami po ay tunay, Panginoong, nalulugod, kami masaya na kami po ay merong birthday na sineselebrate. Lord, we pray for Pauline bukas, kanyang kaarawan. Ay patuloy na ingatan mo siya at gabayan at samahan. I-bless mo siya, Panginoon. Ang batang ito, Panginoon, ay iyong pangunahan sa lahat ng kanyang gagawin. Lord, hayaan po na ang kaligtasan ay dumaloy sa buong pamilya nila sa pangalan ni Jesus. Ganon din po kay Miko na magbe-birthday, Panginoon, sa Tuesday or sa Miyerkules, kung hindi ako nagkakamali. Father God, I just pray, Panginoon, na patuloy na samahan mo si Miko. Hayaan po na ikaw po ang mag-unbox ng iyong blessing sa kanyang buhay. Magamit mo siya for your glory. Maging blessing sa buong pamilya ng Gutang in Jesus' name. Ganun din si Brother Opring. Lord, ibukas mo ang kanyang puso at isipan upang magamit mo siya, Panginoon, para maging pagpapala sa mga tao, Panginoon. And Lord, let him grow, Lord, according to your will. Ganun din si Brother Ping. Panginoon, maging kagalakan ang kanya pong buhay sa maraming tao, sa kanyang mga kamag-anak at maging sa kanyang buong pamilya. Lord, ganun din si Sister Suli. Lord, i-bless mo ang aming kapatid na ito. Hayaan mo po na patuloy siyang samahan sa lahat ng kanyang mga ginagawa. And Lord, we pray for salvation sa buong pamilya ng Ebanghelyo Masakayan. Purihin po ang dakilang pangalan mo. And Lord, marahil meron pa pong hindi nailagay namin na celebrate ng kailang mga kaarawan.
So, ngayong week na ito darating, we pray, Lord, that you touch, Lord, or your people, at hayaan mo, ikaw, Panginoon, ang malugod, mabigyan kaluguran sa pamamagitan ng buhay nila. Salamat po. At ganoon din po, ang amin pong ikapo, ang aming kaloob, ang mga pangako na ito na amin pong inilalagay dito sa box na nasa unahan. We pray, Lord, na ikaw po ang maging gabay namin, Panginoong Hesus. Ikaw po ang maging tagapanguna, Panginoon, sa amin pong act of faith na ito. Lord, ang amin pong pagbibigay na ito, alam namin, Panginoon, na hindi po nakadepende sa amount ang iyong binibigay. Pero doon sa amount of the heart ng iyong mga anak. I-bless mo nga, Panginoon, ang bawat sa amin. At hayaan mo po na patuloy ka mabigyan ng parangal sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Di ko alam kung sino mga may mga anniversary po sa atin. O kaya naman may mga celebrations. So, anyway, at tayo po ay magpatuloy. Taas po natin ating mga kamay. Tayo po ay humayo, mga kapatid. Our service for today will conclude. At na may pabaon mula sa Diyos. Tanggapin natin, mga kapatid, ang pagpapala mula sa Diyos na buhay. Mula sa Diyos Ama, sa Diyos Anak na si Jesus, at ang Diyos Espiritu na siyang nagbibigay ng kaaliwan at kagalakan sa ating lahat. Ang lahat ay humayo at magkaroon ng pananalig na ang milagro ng Diyos ay nasa sayo na. Receive and continue to serve the Lord. Get up and never be weary. Magpatuloy tayo. Ang pagpapala ng Diyos ay nasa sayo na. Ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Magandang umaga po. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Chris Arago, lead pastor ng Lord of Harvest Batangas, AG, ang nagsasabi sa inyo na Soli Deo Gloria, glory to God alone. Magandang umaga po sa pangalan ni Jesus. Amen.